President Marcos has acknowledged concerns over the viability of the PUV modernization program. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said the president agreed with Transportation Chief Vince Dison's concerns about the program's impact on drivers and operators. Marcos stressed the need for a thorough study to ensure fair and manageable implementation for all stakeholders. Dizon earlier highlighted that a modern jeepney unit costs between 2.5 million pesos and 2.8 million pesos, with the government subsidizing only 15% of the total. Drivers currently face out-of-pocket expenses of around 40,000 pesos, while loan options for cooperatives and operators remain limited. Nung binanggit po ito ni Secretary Dizon kay Pangulo, positibo naman po ang response ng ating Pangulo. At ayaw naman din po niyang pahirapan ang mga operators at mga jeepney drivers natin kung ipupush po ito tapos parang pilit. So dapat po talagang aralin para po lahat po naman ay maging maayos ang takbo at pag-implement po ng programa na ito. Let's get some reactions following that development. We have Manibela Chairman Mar Valbuena joining us via Zoom. Good morning, Sir Mar. Thanks for joining us again. Good morning, Ma'am Angela, and good morning, Sir Angelo. So yung nga po, no, yung naging pahayag po ng palasyo at maging ating DOTR Secretary Vince Dizon na hindi na daw muna parang current viable yung PUV modernization program, but it will stay. Ito-tweak lamang daw yung ng kaunti ng mga base doon sa reklamo na natatanggap po nila mula sa mga iba't ibang mga organization katulad nyo po. Your thoughts on that? Welcome development po ito sa atin, Ma'am Angela. At nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at kaya Secretary Vince Dizon na napakinggan at nabusisi nila yung mga problema dito sa pagpapatupad ng PUBMP na matagal na nating sinasabi na hindi po talaga viable. Hanggat hindi po natatapos itong route rationalization na hanggang ngayon po ay hindi pa rin nangangalahati, Ma'am Angela and Sir Angelo, no, na talagang ito yung nagiging problema. Bukod pa po dyan, yung mahal na presyo ng mga modernized unit at saka po yung tinatawag natin na consolidation at pagsali sa kooperatiba, hindi po talaga ito yung sagot doon sa modernization program. Maraming mekanismo ang may loopholes talaga dito sa pagpapatupad po nito. At muli nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So Mar, kumbaga para maging acceptable sa hanay nyo ito, ang magiging issue nyo is number one, yung route rationalization nila. Number two, yung consolidation, tapos yung presyo ng mga jeepney units. Ang mukhang ang pwedeng daw pag-aralan kasi yung route rationalization tsaka yung presyo ng units, pero mukhang yung sa consolidation daw talagang kailangan i-push yan. Ngayon kung bumaba po ang presyo, sabihin natin bumaba po ang presyo ng mga jeepney dahil sa subsidy ng gobyerno, papayag po ba kayo sa consolidation? Alam nyo, Sir Angelo, Ma'am Angela, ito talagang consolidation ang tinututulan natin. Okay. Ang naging problema, ang main problem talaga, yung consolidation na kung saan ay pagsasama-sama lahat ng mga stakeholders doon sa ruta. Ito po yung naging problema dahil nga po pinapatakbo lamang ito ng iilan at wala na pong karapatan na mag-suggest pa yung mga kasamahan nating mga operators at nakita natin, ayaw lang nilang aminin, Sir Angelo, na consolidation talaga ang problema. Dahil nga po sa pagmamalabis ng mga chairman ng kooperatiba at pagsakal sa kanila at sa dami ng mga bayarin at pagpayag na lamang na hindi kinukonsulta itong mga miyembro doon sa pagpapatupad po nito. Sinasabi niyo po consolidation ang problema na hindi kaya mahirapan po umatras na ang gobyerno regarding consolidation because siyempre titignan din nila yung iba daw na nag-consolidate, baka naman sila daw ang magalit. Na nag-comply, baka sila naman daw po ang magreklamo. Alam niyo, Sir Angelo,
nandoon na yung problema eh. Ito na nga yung solusyon na nakikita natin na bigyan din ng option o maging optional na pagsabayin na mag-operate yung mga naunang nag-avail ng mga modernized unit, which is yung mga consolidated at mga kooperatiba, and then yung mga single operator na kagaya po namin, na patunayan din namin na kaya namin kahit hindi po kami sumali sa kooperatiba. Palpak na nga po, nagkandalugi-lugi na yung mga kooperatiba, tapos susunod pa po kami doon. Sinabi na nga po na hindi viable, tapos ipipilit pa rin yung consolidation. Dapat po, yung mekanismo na yan, humanap tayo ng ibang option, katulad po nung sinasuggest natin, baka doon ay magtagumpay po tayo dito sa PUBMP. Sir Mar, I understand na binuksan na po yung option noon pa man ng pwede pong bilhin yung mga modern jeepney na gawang Pinoy. Ang nakikita po natin dito kasi sinasabi nila yung pagdating sa loan sa bank, yung percentage na subsidiya ng gobyerno is 15% lamang. So sa tingin niyo po ba, ano yung fair na percentage na dapat ibigay na subsidiya ng gobyerno pagdating po sa pagbili ng mga modern jeepneys? Sinasabi nga natin na maliit po yung 15%. Kasi po palaki din ng palaki yung cost o yung presyo nitong mga modernized unit. Hindi na rin po umaakma yung 15% lamang, kahit po sabihin natin na itong subsidy na ito ay makakatulong, pero maliit po. Dapat po hindi po bababa, at least 40% po na subsidy. Kung ganyan po 40%. kamahal yung ating mga unit, maghahabol pa rin po kami ng pambayad. Dahil nga po, by monthly basis, kailangan po naming humabol doon sa kota kung magkano po ang ibabayad natin monthly. Kasi sa ngayon po, hindi po bababa ng 35,000 pesos. Saan po namin kukunin ito? Kung hindi rin naman magtataas ng pamasahe, itong LTFRB, mahihirapan po talaga kami. At ayaw din naman natin at hindi din naman papayag ang gobyerno na taas po na lang ng taas po ng pamasahe. So, ang nangyari po dito, mahal yung unit, mababa yung subsidy, walang per increase, at sakal tayo dito, ang nangyari po, hindi po makabayad yung ating mga naunang mga kasamahan na nag-modernize. Tapos, ang tinitignan po natin dyan, 15 units po kaagad eh. Kaya po, ang purpose nitong consolidation ay para mas marami yung kukunin mo kaagad na mga modern units kapag nag-loan ka. Yun lang po talaga ang purpose nitong consolidation. At sana magbalangkas sila na kahit po hindi kami nakakonsolidate, ay pwede po kaming mag-loan sa mga bangko. Mar, itong binabanggit mong mga issue, no, yung sa computation, saka yung kung magkano yung ikalulugi nyo, and also hearing Secretary Dizon na hindi daw viable in its current form, magkakaroon ba or may nagre-reach out ba from any of the camps para mapag-usapan nyo at least ma-bring to light sa gobyerno yung kung paano kayo malulugi para siguro at least isama na sa bagong draft ng modernization program? Opo, Okay, sir. Yes, Mar, go ahead. Sir Diego, Yes, go ahead. Sir Angelo, Yes, Mar, did you hear the question, Mar, or gusto niyo ulitin ko? Ayun na rin. May problema ata Can you hear sa... us okay po? opo, naglalag lang. Okay. Go Opo, ahead. naririnig ko na po. Okay. Kagabi, magkausap po kami through messenger ni Secretary Vince Dizon at maaring next week ay makapag-dialogo po ulit kami kay Secretary. That's good At naman. mailatag natin, sabi natin sa kanya, may mga solusyon tayong kailangang ilatag sa kanya. Alright, taking this opportunity na rin, Mar, na tanungin na rin po kayo regarding dun sa isa pa po ninyong isinusulong na pinoprotesta po ninyo yung tungkol sa NCAP at saka yung sa mga EDSA rehabilitation. Nasaan na po tayo ngayon in terms of protesting it? Ano po yung mga ginagawa pa po ninyong hakbang dito? Opo, nawawala lang po. Sorry. Okay lang. Go ahead po. Mar?
Yan. We'll try to fix the line kasi medyo... Opo, yan. Ma'am Angela. Ma'am Angela, sorry. Go ahead po. Go ahead, sir. Sa ngayon po ay pinagpaplanuhan natin. Sorry at nawawala lang. Mahina ang signal. Sorry. Go ahead po. Sa ngayon po, yung NCAP naman po, ang sinasabi natin, yung lifting nito ay para sa rehabilitation ng EDSA. So, ang tanong ko po dito sa mawalang galang na sa MMDA, bago nyo ipinatupad itong NCAP, ano na po ba ang mga hakbang na ginawa nila para maisaayos yung daloy ng trapiko at mapagaan ang biyahe ng ating mga motorista at ng mga commuters. Ang nakita lang nating development ay yung CCTV, which is tama naman na naging disiplinado yung mga motorista dahil sa sobrang cautious ng ating mga motorista, lalo pong nagbagal yung trapiko at mas lalong kailangan mong gumising ng mas maaga dahil nga po hindi na akma yung ating mga kakalsadahan dito sa volume ng ating mga sasakyan na bumibiyahe araw-araw. Mas lalo pong mas mahirap ito pagdating sa hapon dahil hindi mo naman po pwede na mas maaga kang umuwi kundi sa tamang oras. Kaya po ang nakita natin, mas humirap po yung biyahe o tumagal yung biyahe. Tama po, nandyan yung disiplina. Pero lalo hong nagkaroon ng congestion sa buong NCR kaysa po sa dati. So yung hinihingi po natin na paano ba nila mapapalawak itong mga kakalsadahan? Paano ba mas mapapabilis yung takbo ng ating mga sasakyan at nang ganun hindi naman tayo malate? Wala naman po tayong narinig na ginawang hakbang o solusyon ng MMDA patungkol po dito. Alright, marami pa po tayong gustong i-discuss but unfortunately we don't have much time. Maraming salamat po sa inyong oras sa Manila o Manibela, rather, Chairman Mar Valbuena. Thank you so much. Thank you so much po.